Alamin natin ang kwento sa likod ng pagsusumikap ng 17-year-old Dawawenyo runner na si Michael Moreno na lumahok sa athletics event ng 11th Bimpiaga Friendship Games sa Puerto Princesa sa Palawan. Para sa detalye, narito ang report ng ating teammate na si Paulo Salamati. Sobrang hirap po talaga. Dati yung kinakain lang po namin saging, ganun po. Kasi mahirap lang po talaga yung buhay namin doon. Sana po maging tagumpay po ako sa mga pangarap ko po, na matulungan ko po yung family ko po. Mahalaga po talaga sila sa akin kasi sila po yung inspiration ko po sa araw-araw po. Sa pagtitraining ko po, sa pag-aaral ko po. Mahal ko po sila. Sa likod ng pagpupursigi, determinasyon at pagtsatsaga ng isang atleta ay may kaakibat na malalim na hugot mula sa naging karanasan. Isa na rito ang 17-year-old runner na tubong Campo Santos, Marilog District sa Davao City na si Milchay Moreno, isa sa 7 magkakapatid na mulat sa murang edad dahil sa kahirapan. Ang kanyang ama at ina ay kapwa magsasaka. May mga pagkakataon na ang tanging pagkain lamang nila ay saging. Pero imbis na magreklamo, ginawa niya itong motibasyon upang iahon ang buhay. Nahasa mula sa arawang paglalakad ng ilang kilometro mula sa kanilang bahay hanggang sa kanyang paaralan. Dahil dito, isa ang sports sa nakita niyang oportunidad upang gamiting daan paakyat sa kanyang pangarap para sa pamilya. Pero papaano nga ba napunta si Milchay sa mundo ng athletics? At ano ang naging dahilan kung bakit sa ganitong klaseng sport siya napadpad? Inutusan nila po ako na bumili ka muna doon ng pagkain, ganun po. Kaya binibigyan din naman nila ako ng 5 pesos kasi malaki na yun sa akin, kaya masaya ako. Tapos pupunta ako sa may, sa may tindahan po, kaya bumibili po ako. Yun, parang training ko na din. Tapos yung year 2018 po, merong intrams po ba yun? Oo. Tapos, ayun, sumali ako kasi may potential po ako, may endurance po kasi araw-araw po akong naglalakad. Kaya, yung first run ko po, nanalo po ako ng gold. Tapos, binigyan po ako ng, premium na junk foods yata yun. Tapos, umuwi ako sa bahay namin. Ma, meron po akong natanggap na pagkain, ganun po. Sobrang happy niya po na meron po akong natanggap. Kaya, tuloy-tuloy na yun. Sa ganitong klaseng saya na kanyang naramdaman nang makitang nakangiti ang kanyang magulang, dito pa, mas pinagpursigihan ni Moreno ang kanyang mga kompetisyon na sinasalihan. Mula sa Marilog National High School, na-recruit si Moreno sa Kalinan National High School para sa asam na mas mahasa pa ang kanyang talento dahil sa facilities na mayroon ng nasabing eskwelahan. Pero hindi ito naging madali para sa kanya dahil may kapalit itong sakripisyo, ang malayo sa kanyang pamilya. Umalis kasi ako doon sa kanila. Sa ibang family po ako nakastay po. Si mama at si papa talaga yung bumubuo ng araw ko po pag nakikita ko po sila. Pagkatapos ng klase nila, meron silang matatawag na, "Ma, kakain na ako," ganun. Tapos ako, wala. Kasi hindi ako nakastay sa amin. Hindi ito naging hadlang para kay Moreno upang ihinto ang kanyang nasimulan, sapagkat maliban sa mga gintong medalyang kanyang nakukuha sa mga local tournaments, nitong katatapos lang na Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East Asian Growth Area o Bimpiaga Friendship Games sa Puerto Princesa, Palawan, 2 ginto at 1 silver medal ang kanyang naibulsa. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang kwento, gamit ang sports, iisa lang ang nais makamit ni Moreno sa ngayon. Ang goal ko po talaga sa pagiging atleta po ay makakuha po ng scholar at para makapag-aral po ako dahil alam ko naman balang araw mawawala din tong sport sa akin. Tapos yung goal ko po talaga makapagtapos ng pag-aaral para sa pamilya ko po. Isa lamang ang kwento ni Milchay sa maraming kwentong inspirasyon mula sa iba't ibang atleta sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Pero ang nakakamangha rito ay kung papaano sila nagpatuloy sa gitna na nga napakaraming hamon sa buhay. Mula rito sa Puerto Princesa, Palawan, Paulo Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.